Rox Disebek, pinatumba na si Saint Figarland Garling sa God Valley. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1162. At ang title nga daw na itong paparating na chapter God Valley Battle Royale. So sa title nga na to bumalik sa alaala ko yung message ni Oda in Jump Festa 2023. Itong comment niya patungkol sa Final Saga, kung saan nabanggit niya itong free for all battle royale. Sa chapter na to kaya natin malalaman yung tinutukoy niya sa mensahe niyang to. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing matagumpay daw na nailigtas ni Sebek yung mag-ina niya na sila Eris at Teach. Pinatakas na nga daw niya ang mga ito, kung saan nagkaroon daw ng kasunduan itong sila Sebek at Eris na magkita sa Lulusha Kingdom pagtapos ng mga kaguluhan na to. Ngayon ito nga yung interesting part na information sa spoilers. Dahil bakit sa dinami-daming isla sa mundo ng One Piece dito napiling makipagkita ni Eris kay Sebek? Ang rason ba nito dahil sa ito ang mismong hometown ni Eris? Kung oo alam kaya ito ni Whitebeard? Ito kaya ang rason kung bakit napadpad siya sa isla na to at later on pinick up itong si Blackbeard? Coincidentally nga binura ni Insama itong Lulusha Kingdom kamakailan lang. Kung iisipin nyo kung dito nga nakatira itong nanay ni Blackbeard sa Lulusha Kingdom at winasak na ito ngayon ni Imu, paniguradong magre-retaliate itong si Blackbeard. Syempre magagalit ito since ito nga mismo yung hometown ng nanay niya. Kaya naman dito nga papasok yung posibilidad na si Blackbeard ang umaatake ngayon sa Merijoa. Dahil kung matatandaan nyo, bago mag-umpisa itong flashback ni Loki nung time na pagdating ni Imu sa Elbaf, nabanggit nga niya na currently daw nag-aapoy ang Merijoa. May umaatake daw dito. Hindi kaya itong umaatake sa Merijoa ngayon hindi pala Revolutionary Army? Bagkos itong Blackbeard Pirates dahil nakarating na kay Blackbeard yung impormasyon na binura ni Imu itong Lulusha Kingdom. Isang coincidence pa nga itong relation ni Ace sa isla ng Lulusha Kingdom. Kung matatandaan nyo sa isang cover story napadpad nga si Ace sa Lulusha Kingdom. Anong ginagawa niya dito? Ang rason nga hinahanap niya si Blackbeard para sana i-avenge yung namatay niyang kaibigan na si Touch. So nalaman kaya ni Ace yung information kay Whitebeard na dito niya pinick up si Blackbeard nung bata ito, at ito kaya ang rason ng pagpunta ni Ace sa isla na to. So napaka-interesting nga ng choice of island ni Oda na Lulusha Kingdom para kila Eris at Sebek. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers ipinakita na daw yung scene ng pag-agaw ni Big Mom ng Devil Fruit kay Ivankov na Fish Fruit Model Azure Dragon. Sa isip nga daw ni Big Mom ibibigay niya itong Devil Fruit na to sa anak niyang si Katakuri. Pero sinasabi nga na inambush daw siya bigla ni Kaido at ninakaw sa kanya itong Devil Fruit na to, kung saan agad nga daw itong kinain ni Kaido. So itong information nga na to medyo contradicting sa kung anong statement ni Big Mom in chapter 999. Dahil kung matatandaan nyo kinlaim nga ni Big Mom sa chapter na to na kusa daw niyang ibinigay kay Kaido itong Devil Fruit na Azure Dragon para hindi ito mamatay sa God Valley. It turns out na sa pilitan palang kinuha ni Kaido itong Devil Fruit niya kay Big Mom. So ang possible reason nga sa statement na to ni Big Mom it's either nakalimutan niya na ang nangyari since 38 years ago nga ito, or ayaw niya lang i-admit na naisahan siya ng batang Kaido sa God Valley. Kung ano man sa dalawa ang totoong rason kayo nang bahala ang mag-isip. Anyway, dahil nga sa information na to si Katakuri na ang ikalawang karakter sa kwento ng One Piece na possible sanang nakakain ng Devil Fruit na Azure Dragon. Ang una nga si Ivankov. Sana nga similar kay Ivankov na ginawan ng example ni Oda o ng what if appearance niya sa pagkain ng Devil Fruit na to gawan rin sana ni Oda itong si Katakuri sa isang SBS.
Ang sumunod na impormasyon naman sinasabing natalo daw ni Sebek itong si Garling. Sana nga sa mismong chapter ipakita yung naging laban nila. Dahil hindi pa nga natin alam kung paano yung tinutukoy na naging pagkatalo ni Garling kay Sebek. Na one shot ba siya ni Sebek gamit ang isang atake lang o nagkaroon sila ng brief battle na ikinatalo netong si Garling. Ano't ano pa man ang dahilan paniguradong buhay pa rin naman itong si Garling. Dahil nakita nga natin in recent chapter na itong si Saint Maffy matapos tamaan ng atake ni Whitebeard nagawang mag-regenerate, meaning possible na itong ibang miyembro din ng mga Holy Knights na present sa God Valley meron na ring taglay na regeneration. Sa part nga ni Garling malamang na magre-regenerate rin siya matapos ng atake ni Sebek sa kanya. Ang sumunod na impormasyon naman sinasabing pinoses daw ni Imu si Gorosei Saturn. Kung matatandaan nyo itong si Gorosei Saturn nga lang ang nag-iisang Gorosei na present sa nangyayaring God Valley incident. At yung fact nga na nagawang iposes ni Imu itong si Saturn this confirms na yung mga saklaw lang ng kapangyarihan ni Imu ang kaya niyang masaniban. Madagdag pa nga sa spoilers na itong mga natitirang Davy clan daw besides syempre sa mga nakatakas na sila Blackbeard at Ares ginawa raw demon ni Imu. Kumbaga similar sa ginawa ni Imsama sa mga giants ng Elbaf. So possible na itong scene ng paglaban ng Roger Pirates at Rax Pirates sa mga Davy clan na may Devil's Contract dito natin malalaman ang kasagutan sa kung paano matatalo ang mga ito. Dahil similar nga sa sitwasyon ngayon sa God Valley ganito rin yung sitwasyon sa Elbaf. Kumbaga yung paraan na ipapakita nila Sebek sa kung paano matatalo itong may mga demon form ang magiging kasagutan sa kung paano rin tatalunin nila Luffy itong mga giants na may Devil's Contract. Pero ang magiging tanong nga dito paano lalabanan ni Sebek yung sariling lahi niya, itong Davy clan? Mag-all out ba siyang patayin itong buong angkan niya o mag-hold back siya na siyang ikakatalo niya? Bali ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing makikita daw natin sila Whitebeard at Kaido na sinamahan si Rax di Sebek na kalabanin itong si Im-sama. Yes guys, haharapin nga daw ng tatlong to si Imu. Take note na naka-dragon form daw itong si Kaido sa moment na to. So dahil nga sa information na to masasabi nating papasok na tayo sa climax netong God Valley incident. Climax dahil nag-appear na si Imu sa God Valley at nakaset na yung stage sa muling paghaharap nila Sebek at Imu. Ang aabangan nga lang natin dito kung paano mapupunta sa picture itong sila Garp at Roger. Dahil kung totoo ngang nagkampihan daw ang dalawang to para talunin si Sebek saang panig kaya sila kakampi sa pagkakataon na to? Itong side ba ni Imu na kaalyado itong Celestial Dragons at Marines o itong side ni Sebek na pirata naman ang ipinaglalaban? Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1162. Yung full chapter nga syempre tatalakayin na lang natin sa susunod na video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!